Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kumakalat na umano'y suspensyon ng klase bunsod ng Nipah virus, fake news. Aumento sa presyo ng produktong petrolyo, umabot na ng piso kada litro. Classroom shortage, panawagang sugpuin ni Senador Raffy Tulfo. Senate resolution para sa pagtatanggol ng soberanya ng West Philippine Sea isinulong. Higit 70 pulis sa BARM na umano'y sangkot sa hazing, sinibak sa pwesto. 14 anyos na dalagitang sapilitang ikakasal sa Cotabato, sinagip ng PNP. Katas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Dagdag pasanin po muli sa ating mga motorista. Sa ikapitong magkasunod na linggo, patuloy pa rin ang taas singil sa presyo ng diesel at ng kerosene. Habang ikalimang linggo na rin para sa presyo ng gasolina. Simula ngayong Martes, 60 centavos na aumento ang pinatupad sa presyo ng parehong gasolina at kerosene. Habang magkasunod na big-time hike naman muli sa diesel na sumirit ng piso kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang taas singil ay bunsod pa rin ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Paalala naman ng Department of Education o DepEd, fake news ang kasalukuyang kumakalat na post sa social media na umano'y suspension ng face-to-face classes sa bansa bunsod ng Nipah virus. Abiso ng DepEd, maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita at nababasa online. Agad na i-report ang mga page o post na makikitang nagpapakalat ng maling impormasyon at umantabay lamang sa mga opisyal na anunsyo at impormasyon sa basic education sa official DepEd Philippines social media accounts. Samantala, nananawagan si Senador Raffy Tulfo ng mas mahigpit na patakaran at pananagutan para sa pagpapatupad ng classroom infrastructure projects. Sa pagdinig ng Senado, binatikos niya ang mga kontraktor na sangkot sa pagkakaantala at depektibong pagpapatayo. Sinabi ng mga mambabatas na patuloy ang pagsusuri upang masiguradong dekalidad at sapat ang mga silid-aralan para sa mga mag-aaral. Now, dapat itong mga classrooms, they're built to withstand typhoons and earthquakes and stuff like that. Pero may mga classrooms, Mr. Chair, na mamonitor natin pagdating sa bagyo, ito yung unang nililipad, itong unang binabaha. So dapat, we have to be very careful na talagang quality yung classrooms na binibuild natin. And one more, Mr. Chair, every single year, humingi ng contribution, whether PSIP 1, PSIP 2, ang mga eskwelahan sa mga estudyante para sa mga electric fan. So dapat maganda yung build ng classroom na may electric fan, ceiling fan siguro mas maganda para hindi na pwede humingi ng contribution sa mga estudyante. At saka yung ano ba, yung ang tawag nun para pasukin ng hangin na ventilation, maayos yung ventilation. Kasi yung PSIP 1, PSIP 2, kung titingnan mo po yung mga classroom doon, it wasn't really built that properly na para maging maayos yung ventilation para sa mga estudyante. Kasi karamihan sa mga estudyante, in fact, Mr. Chair, last year, I donated several dozens of electric fans sa mga iba't ibang eskwelahan sa iba't ibang lugar dahil nga po, kulang ventilation, kulang ang electric fans. Para sa ating ulat panahon, patuloy pa rin ang shearline, amihan at localized thunderstorm sa pagdala ng pag-ulan sa halos buong bahagi ng bansa. Babala ng Pag-asa, bunsod ng malakas na pag-ulan dulot ng shearline, may posibilidad na banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Negros Occidental, Samar, Leyte, Biliran, Cebu at Sorsogon.
Susunod sa News Force. Senador Risa Ontiveros handang kumandidato sa anumang pwesto sa 2028. Higit 70 pulis sa BARM na umano'y sangkot sa hazing, sinibak sa pwesto. 14 anyos na dalagitang sapilitang ikakasal sa Cotabato, sinagip ng PNP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.